Malinaw naman sa atin at nauunawaan natin na hindi yan talaga ang itsura ng ating Panginoong Jesucristo. Pero dahil sa kanyang ginagawa at ang kanyang ilustrasyon na kung paano ang Panginoong Jesucristo ay nakapako sa krus, na yun ang kanyang ginagaya at ito ay ginagawa pang robot ng mga taong ito. At ito pa ang mga komento ng ilan sa mga taong nanood ng bidyong ito. Ultra Holy Water Beam. Kita nyo ginawan nyo pa ng kapangyarihan, lalo nyo pang ginagawang kabastos-bastos ang kabanalan ng ating Diyos. The Father, the Son, and the Holy Robot. Kita nyo talaga ang utak ng mga taong wala sa katotohanan. Alam nyo mga kaibigan, okay nang magkasala ka sa ibang bagay. Pero yung ikaw ay magkasala ka sa Holy Spirit, yan ay walang kapatawaran. At nung nag-comment yung taong ito na sinasabi niyang patawarin ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa, tignan nyo yung naging reaction sa comment niya. Tinawanan lang siya ng mga taong ito. Nakakaawa at nakakalungkot ang mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa, hindi nila alam kung paano nila sinasaktan ang damdamin ng Panginoong Jesucristo sa kanilang ginagawa, na hindi nila alam na kung paano ang ating Diyos ay mahal ang buong sanlibutan, na kanyang ibinigay ang kanyang bugtong na anak para maligtas ang mga tao. Hindi pa nila lubos nauunawaan ng sakripisyong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo at hindi nila alam kung ano ang sasapitin nila pag dumating ang kanilang wakas na araw at hindi sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon ay masaya pa nilang ginagawa ang mga bagay na yan dahil sila ay nananatiling mangmang, sila ay walang kamuwang-muwang sa kanilang ginagawa dahil hindi nila nakikilala ang Diyos. Then said Jesus, Father, forgive them, for they know not what they do. Nakita nyo mga kaibigan na ang Panginoong Jesucristo nung siya ay nakapako sa krus ay sinabi niya ang mga salitang yan, na patawarin ng mga taong ito dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At hanggang sa ngayon, sa ating panahon ay nangyayari po yan. Maraming tao, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Para sa kanila, ito ay katawa-tawa. Dahil ang katotohanan ay hindi pa nila lubos na nauunawaan kung bakit ba ginawa ng Panginoong Jesucristo ang bagay na yon sa krus ng Kalbaryo. Pero sa kabila lahat ng pang-aalipusta ng mga tao sa Panginoong Jesucristo, kung paano nilang tinuya ang Panginoong Jesucristo, sa kabila ng kanilang pagpapahirap sa Panginoong Jesucristo, ay nananatili ang pag-ibig ng Diyos. At yan ang sinabi ng ating Panginoon sa krus, na patawarin ang mga taong gumagawa ng ganito. Dahil ang katotohanan ay hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya kayo mga kaibigan, mga kapatid, kung meron kayong nakikita o kakilala ng mga ganitong klaseng tao, ay huwag nyo pong i-condemn ang mga taong ito, kundi pakitaan nyo ng pag-ibig na katulad rin naman sa ating Panginoong Jesucristo, at ibahagi nyo ang gospel of salvation upang sila ay mamulat sa katotohanan, dahil ang katotohanan ay yan ang magpapalaya sa kanila. Dahil hanggat hindi nakakarating sa kanila ang salita at liwanag ng salita ng Diyos, ay hindi po yan matututo sa ganyang bagay at mananatiling bulag sa katotohanan. At lalo't higit dalhin natin sa panalangin ng mga taong ito, dahil hindi talaga nila nauunawaan ng kanilang sasapitin pag dumating ang takdang araw nila na hindi nila kinilala at sinampalatayanan ng ating Panginoong Jesucristo. Ngayon masaya sila, pero pag sila ay namatay na walang Panginoong Jesucristo, kawawa ang kanilang sasapitin. Kung meron man sa inyo na mga nanonood na merong ganitong pag-uugali patungkol sa Panginoong Jesucristo, na tila ba tinutuya o inaasar ang Panginoong Jesucristo, makinig ka. But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Yan ang katotohanan kaibigan sa mga taong nangkukutya, nangaasar sa ating Panginoong Jesucristo, at doon sa gumawa ng video na kahit na ginagawa nyo ang mga ganyang bagay na nananatili sa kasalanan, ay kinamatayan pa rin kayo ng Panginoong Jesucristo. Ganun na lamang kamahal ng Diyos ang sanlibutan. Ikaw naman na nanampalataya ngayon, sikapin natin na tayo ay makapagbahagi pa ng salita ng Diyos upang hindi man natin maubos ay mabawasan man lamang natin ang mga taong wala pang kamuwang-muwang sa Diyos, at mabawasan man lamang ang mga ganitong klaseng tao na patuloy na tinutuya ang ating Panginoong Jesucristo. Nawa, naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.